Kabanata 246 hanggang 250. Makikita mo talaga ito sa screen, ngunit dahil hindi maganda ang sitwasyon ni XCX noon, nag-alala si Wu Changkong na may problema siya, kaya hindi niya pinansin si Tang Wulan at ang iba pa sa Ascension platform. Nang marinig ang mga salita ni Tang Wulan, ibinuko ni XCX ang kanyang bibig, ito, ayos lang. Soulbone. Soulbone. Wulan, utang mo sa akin ito, kailangan mong bayaran. Sumimangot si Guyu, tinatakot mo ba si Ento na magbabayad? Ngumuso si XCX, hindi ba? Wulan, wala akong problema para sa iyo, gayunpaman, ang metal forging ng aking battle armor ay magiging sa iyo sa hinaharap. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay. Matapos marinig ang mga salita ni XCX, si Guyu ay natigilan sandali, at sa halip ay ngumiti. Magkasosyo sila, at sinadya nilang tulungan ang isa't isa na gumawa ng battle armor. Kung hindi, hindi sila pipili ng iba't ibang direksyon ng hiwalay. Kalmado silang tiningnan ni Wu Changkong, nakapasa na kayo sa huling pagsusulit. Ipasa ang huling pagsusulit at tapusin ang unang semestre ng ika-4 na baitang. Ngunit para sa Shift Zero, nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Susunod, pupunta sila sa lugar na pinapangarap nila. Ito ay isang silid na itim gaya ng tinta, at ang buong silid ay puno ng isang malakas na madilim na kapaligiran. Ang makapal na madilim na elemento ay kasing kapal ng likido. Ang madilim na lilang halo ay namumulaklak sa pinakamalalim na bahagi, na naging dahilan ng pagkawasak ng itim. Guro, magalang na sabi ng mahinang boses. Bumagsak siya sa lupa sa isang tuhod, bagaman siya ay tao lamang, ngunit naglabas siya ng nakakatakot na aura na parang isang malalim na kulungan. Oo. Ang lilang figure ay maliit at hindi makikita sa dilim, ngunit siya ay may mahabang pilak na buhok na nakalaylay sa lupa. Malabo, dalawang globo ng lilang liwanag ang sumabog, na tila ang kanyang mga mata. Kamusta na? Mababa at malutong ang boses, parang boses babae. Ito ay ganap na isinama. Ang mga balita mula sa lahat ng partido ay natipon dito, mangyaring suriin ito. Bulong ng itim na figure. Oo. Lumiwanag ang isang silver light, at biglang lumitaw ang isang silver claw sa tuktok ng ulo ng itim na figure. Sa sandaling nasalo ng kuko ang kanyang ulo, ang katawan ng itim na figure na may napakalakas na hininga ay nanginig ng marahas, at pagkatapos ay kaunting panginginig na lamang ang natitira. Mula sa Donghai City hanggang Shrek City sa high-speed na tren ng Soul Guidance. Sa mga pinakakaraniwang upuan sa pangalawang klase, ang 4 na estudyante sa Class 0 ay nasa sabik lahat. Ito ang unang pagkakataon na magkasama silang malayo sa Donghai City. Bukod dito, marahil ito ay isang paglalakbay na magbabago sa kanilang kapalaran. Dalawang babae ang nakaupo sa isang gilid, at sina Tang Wulan, XCX at Wu Changkong ay nakaupo sa kabilang side. Ang gitna ay ang pasilyo. Si Xu Xiaoyan at XCX ay nagtatawanan at nag-aaway paminsan-minsan, at si Guyu ay nakaupo doon, nakatingin sa labas ng bintana na may kalmadong mukha. Bagamat nakatingin din si Tang Wulan sa bintana, ang kanyang mga mata ay medyo nakaiwas, halatang may iniisip. Nakasandal si Wu Changkong sa likod ng upuan, nakapikit parang nakatulog. Ang sumagi sa isip ni Tang Wulan ay ang sinabi sa kanya ng isa pang guro bago umalis. Wulan, sa pagkakataong ito, pupunta ako sa Shrek Academy. Nais ng guro na magtagumpay ka. Gayunpaman, hindi mo dapat pabayaan ang pag-forging at pagsasanay araw-araw. Sa nakalipas na 3 taon, kahit na sa aking palagay, ang iyong akumulasyon ay itinuturing na solid. Kapag naging pinuno ka pagkatapos ng iyong cultivation base masira ang ikatlong ring, ang pagpasok sa espiritual na forging ay isang bagay na syempre. Bilang isang santo craftsman-level blacksmith, ang pagbigkas ng mga ganoong salita ay nagpapakita kung gaano kinilala ni Mu Chen si Tang Wulan. Sa nakalipas na 3 taon, si Tang Wulan, pagkatapos na gumaling mula sa orihinal na matinding pinsala, ay pumasok sa kaharian ng first grade forging, at pagkatapos ay gumugol siya ng 3 buong taon upang magsanay ng iba't ibang mga bihirang metal. Nakumpleto ang isang malaking bilang ng mga gawain ng pag-forging ng isang produkto. Sa pangkalahatan, kung ang rate ng tagumpay ng 1000 Forging 1 grade ay higit sa 30%, maaari mong maapektuhan ng Spirit Forging, at mayroong tiyak na rate ng tagumpay. May 10% lang na pagkakataon ng ilang Forging Masters na makumplito ang 1000 Forging 1 grade, at susubukan nilang makaapekto. Ngunit ang kasalukuyang rate ng tagumpay ng Tang Wulan ay 100%. Alam mo, kahit na si Mu Chen mismo, nang salakayin niya ang Ling Forge, 50% lang ang success rate ng 1000 Fortune First Grade. Bagamat nalilimitahan si Tang Wulan ng kanyang soul power cultivation base, sa kanyang talento, makakapagpahinga siya ng kaunti pagkatapos niyang maabot ang isang tiyak na rate ng tagumpay para sa unang baitang ng 1000 Forging, at mas mag-focus ng enerhiya sa soul power cultivation. Pero hindi niya ginawa. Siya ay tapat pa rin sa pagsasagawa ng mga pagsasanay sa forging, at patuloy na nagtanong kay Mu Chen tungkol sa lahat ng uri ng mga tanong tungkol sa unang baitang ng Chenjin. Ang karunungan ng kanyang sariling libong pagpapanday at paglilinang.
Ang pag-unawa sa iba't ibang mga bihirang metal ang pinakamaraming natamo ni Tang Wulan sa nakalipas na 3 taon. Ang ganoong akumulasyon, gaano man kalupit si Mu Chen, wala siyang mahanap na mali sa kanyang mahuhusay na disipulo. Pupunta si Tang Wulan sa Shrek City upang subukan ang entrance examination ng Shrek Academy, at hindi ito napigilan ni Mu Chen. Kung makapasok siya sa Shrek Academy, nangangahulugan ito na magagawa niyang maging isang makapangyarihang Soul Master, kahit isang makapangyarihang Armor Master sa hinaharap. Ang kapangyarihan ng kaluluwa at pagpapanday ay nagpupuno sa isa't isa, at tiyak na umaasa si Mu Chen na ang kanyang mga disipulo ay higit pa. Oo, guro. Magalang na sumang-ayon si Tang Wulan. Sinabi ni Mu Chen, kung matanggap ka sa Shrek Academy, magpapadala ka ng newsletter na gabay sa kaluluwa at babalik. Ang guro ang mag-aayos para sa iyong kasunod na pag-aaral. Oo. Si Tang Wulan ay naging mas magalang kay Mu Chen. Pagkatapos ng oras na iyon, lahat ng mga premyo para sa kampyon at runner-up ay ibinigay sa kanya. Ang mga pambihirang metal na iyon ay nasa koleksyon pa rin ni Tang Wulan. Gamitin ito kapag nagsasagawa ng espiritual na pagpapanday sa hinaharap. Kung wala ang maingat na patnubay ni Mu Chen, magiging imposible para sa kanya na sanayin ang lahat ng mga bihirang metal na makikita sa merkado. Maraming mga bihirang metal na bihira sa mundo. Ang kanilang output ay mahirap makuha, at tanging ang Master Level Forging Masters lamang ang kwalipikadong pandayin ang mga ito, direkta sa direksyon ng espiritual na forging. Ngunit ipinadala lamang ni Mu Chen ang lahat ng mga pambihirang metal na ito sa kanya, at ang halaga ay medyo malaki. Itinuro sa kanya ang pagkakaiba ng iba't ibang mga bihirang metal. Dahil dito, naging posible para sa Tang Wulan na taasan ang success rate ng 1000 Forging 1 grade sa 100% sa loob ng 3 taon. Hindi kailanman sinabi ni Mu Chen na mayroong anumang resource tilt, ngunit pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng mga katotohanan. Gumanti rin si Tang Wulan, palaging nakikipag-forging kay Mu Shi. Dahil sa kanyang ritmo, mabilis na umunlad ang forging level ni Mu Shi. Makalipas ang 3 taon, 17 taong gulang na si Mu Shi. Malaking babae na siya ngayon. Sa maliwanag na bahagi, ang unang henyo ng East Sea Forge Association, sa edad na 17, ay isa ng ika-4 na antas ng Forge. Hinawakan ni Mu Chen ang ulo ni Tang Wulan, mag-ingat sa lahat. Kahit na mabaigo kang makapasa sa Shrek Academy, okay lang. Kung hindi ka makapasa sa pagsusulit, babalik ka. Ang guro ay gagawa ng paraan para ayusin ang isang sapat na senior academy para sa iyo sa hinaharap. Salamat guro. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at niyakap si Mu Chen, medyo namumula ang kanyang mga mata. Kung makapasok siya sa Shrek Academy, hindi niya malalaman kung gaano katagal bago siya babalik. Talagang labag sa kalooban niyang pasanin ang gurong ito. Ngumiti si Mu Chen at sinabing, "Stupid boy, bakit ka umiiyak? Ngayong napaka-advance na ng Soul Guidance Technology, hindi ba okay lang na bumalik ka anumang oras? Okay, magpaalam na tayo sa senior mong kapatid. Balita ko aalis ka na, pero ipinanganak na siyang lahat. Ilang araw na akong nagtatampo." Sa nakalipas na ilang araw, si Mu Shi ay hindi nakarating sa Blacksmiths Association. Dahil sinabi sa kanya ni Tang Wulan na kukuha siya ng pagsusulit sa Shrek Academy, hindi siya pinansin ni Mu Shi. Si Tang Wulan na nakakuha nito ay walang kinalaman. Hindi siya tumugon sa komunikasyon ng gabay ng kaluluwa. Bumalik sa akademya, nag-dial si Tang Wulan ng Soul Guide Communication Number. "Sister Zixen, nandito ba ang senior sister ko?" Tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses. "Nandito na siya, tara na." Ang boses ni Uyang Zixen ay nanggaling sa communicator. Sa nakalipas na 3 taon, sina Tang Wulan at Uyang Zixen ay madalas na tumatakbong magkasama at naging mabuting magkaibigan. Si Uyang Zixen ay estudyante na ngayon sa senior department. Bagamat hindi kasing husay ni Mu Shi ang kanyang talento, nagtapos siya sa senior department at hindi problema ang pagpasok sa isang institusyong mas mataas na edukasyon. Ayon kay Mu Shi, si Uyang Zixen ay napakatalino sa disenyo ng mecha. Ngayon may mga senior college na gustong mag-recruit sa kanya. Hindi pumasok si Tang Wulan sa dormitoryo ng mga babae mula sa front entrance. Wala siyang lakas ng loob. Umikot siya sa likod ng gusali habang walang pumapansin, at tahimik na pinakawalan ang kanyang martial arts spirit. Pagtingin ko sa paligid, walang nakapansin sa sarili niya. Mabilis niyang hinayla ito ng malakas, at ang asul na pilak na damo ay agad na humigpit, at sa susunod na sandali, ang malakas na pagkalastiko ay dinala ang kanyang katawan sa kalangitan. Bahagyang nakasandal ang kanang paa sa window sill sa ikalawang palapag, muli niyang sinamantala ang lakas at nasa ikatlong palapag na siya. Nakabukas ang bintana, at yumuko si Tang Wulan at pumasok. Ang buong proseso ay napakabilis. Isa itong water room, isang water room sa isang female dormitory. Kakaunti lang ang pumupunta rito sa maghapon. Naghihintay na doon si Uyang Zixen. Nang makita si Tang Wulan na lumapag na parang civet, hindi niya napigil ang matawa, ikaw, ang pagkilos na ito ay pabilis ng pabilis. Tatanda ako sa hinaharap. Hindi ko magagawa ang mga bagay tulad ng pagnanakaw ng insenso at jade.
Namula si Tang Wulan at nagmamadaling sinabi, Sister Zixan, huwag mo akong kulitin. Kumusta ang senior kong kapatid? Sinabi ni Uyang Zixan, natulala siya nitong mga araw na ito, mukhang malungkot siya. Kung pag-uusapan, aalis ka sa pagkakataong ito ng biglaan. Hindi ko inaasahan na ang nakababatang kapatid na lalaki noon ay kailangang kumuha ng pagsusulit ngayon. Shrek Academy. Noong una niyang nakilala si Tang Wulan ay bata pa, at sa isang kisap mata, halos kasing tangkad niya siya. Shrek Academy, iyon ang pinapangarap na lugar ng lahat ng Soul Masters. Alam ni Uyang Zixan na wala sa kanya ang kakayahang iyon, ngunit nang makita ang nakababatang kapatid na tumatakbong kasama niya para kumuha ng pagsusulit sa maalamat na estudyanteng ito, nakaramdam siya ng kaunting pagkasindik sa kanyang puso. Kapag napasok na si Tang Wulan sa Shrek, lalawak ang agwat sa pagitan nila. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, hindi ko alam kung makakapasa ako sa pagsusulit. Babalik ako kapag hindi ako nakapasa sa pagsusulit. Napangiti si Uyang Zixan at sinabi, sa tingin ko, malamang na makapasa ka sa entrance exam. Kahit papaano, napakalungkot ng iyong nakatatandang kapatid na babae. Malinaw na ito ay dahil sa tingin mo ay makakapasa ka sa entrance exam. Saglit na natigilan si Tang Wulan, ngunit hindi niya ito isinasaalang-alang mula sa aspetong ito. Let's go, ihahatid na kita. Habang nagsasalita, kinuha ni Uyang Zixan ang isang piraso ng damit na nasa tabi niya at isinuot kay Tang Wulan. Ito ay isang hoodie, tinulungan niya si Tang Wulan na isuot ito, at ang mahinang bango ay nagmula sa kanyang katawan, na medyo namumulat si Tang Wulan. Para sa ibang mga estudyante, ang Zero Class ay isang klase na matagal nang nawala, at halos hindi na nila makita si Tang Wulan at ang iba pa. Ngunit hindi ito ang kaso para kay Uyang Zixan, na nakikita si Tang Wulan tuwing umaga na tumatakbo. Marahil ito ang katuparan ng sinabi ni XEXE. Bawat lalaki ay may nakatatandang kapatid na babae sa kanyang isip. Matapos makilala ni Tang Wulan si Uyang Zixan, palagi niyang nararamdaman na gusto niya itong makita. Maganda siya at maamo. Laging alagaan siya na parang kapatid. Gayunpaman, hindi masyadong kumain si Uyang Zixan kasama niya, dahil napakasarap niyang kumain. Aalis na ako, at hindi ko alam kung magkikita pa ako. Sa pagkakataong ito, bukod sa nakita niya ang nakatatandang kapatid na babae, dumating din siya para magpaalam kay Uyang Zixan. Sister Zixan, tatakbo ka pa rin ba araw-araw sa hinaharap? Nagsuot ng hoodie na sombrero si Tang Wulan at tinanong si Uyang Zixan. Natigilan si Uyang Zixan, oo. Hindi lang ako makakasama sa'yo. Natahimik sandali si Tang Wulan, Sister Zixan, gusto kita. Matapos marinig ang sinabi niya, nanatili si Uyang Zixan saglit, pagkatapos ay ngumiti ng matamis, batok na tanga, gusto ka rin ng kapatid ko. Hindi nagpaliwanag si Tang Wulan. Alam niyang iba ang katulad ng sinabi nito sa sinabi nito, ngunit hindi niya alam ang pagkakaiba. Pagdating sa pintuan ng dormitoryo, itinuro ni Uyang Zixan ang loob, at bamulong sa kanyang tainga, pumasok ka, narito siya. Huwag mong sabihing dinala kita dito. Hindi na kita makakasama. Well, salamat Sister Zixan. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto at maayos na isinara ang pinto. Tumingin si Uyang Zixan sa nakasarang pinto sa kanyang harapan, kumislap ang kanyang mga mata sa pagkalito. Talagang gusto niya si Tang Wulan, isang magandang ugali at gwapong batang lalaki, sino ba ang hindi magugustuhan? Isa pa, napakagaling niya. Kahit na hindi sinabi ni Tang Wulan sa kanya kung gaano siya kagaling, ngunit ang dalawang salita ng Class 0 ay maaaring patunayan ng marami. Malabo niyang narinig na sinabi ni Xu Xiaoyu na si Tang Wulan at ang kanilang Class 0 ay napakalakas, at si Tang Wulan ay isa ring squad leader ng Zero Squad at ang kapitan ng kanilang 4 na tao na koponan. Nakakalungkot na napakabata pa ng batang ito, at imposibleng magkagusto siya sa isang batang lalaki na mas bata sa kanya. Mas maagang mag-mature ang mga babae, paanong hindi niya maririnig ang kahulugan ng mga naunang salita ni Tang Wulan? Gayunpaman, maaari lamang siyang maglaro, kung hindi, marahil ang pagkakaibigan sa pagitan nila ay maapektuhan. Little guy, siguradong makakahanap ka ng babaeng babagay sa iyo in the future. Kung manganak ang kapatid mo pagkalipas ng 4 o 5 taon, baka, direktang habulin ka niya. Bless you, go all the way well. Nang walang palem, tumalikod si Uyang Zixan aalis na ako, at ang mga luha ay nakasabit sa kulay rosas na pisngi ng 18 taong gulang sa isang punto. Sa loob ng kwarto. Si Mushi ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon, medyo heroic siya. Ang kanyang figure ay partikular na matangkad sa mga batang babae, kahit na si Tang Wulan ay nagsimula ng umunlad, kahit papaano ay hindi pa rin niya naaabutan ang kanyang taas. Si Zixan. Mataray na tanong ni Mushi. Huminto si Tang Wulan at bumulong, senior sister. Biglang lumingon si Mushi, at nang makita siya, nanatili siya sandali, pagkatapos ay nanlamig agad ang kanyang mga mata, anong ginagawa mo? Hindi ka ba dapat pumunta sa Shrek Academy? Hindi ka pa ba handa? This girl is the dormitory, a place where you can come. Ako. May gusto lang sabihin si Tang Wulan, ngunit muling naputol ni Mushi. Let's go. It's not good to be found out.
Ayaw din kitang makita. Malamig na sabi ni Mushi. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ate, gusto ko na talagang umalis. Nandito ako para magpaalam sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, palagi akong magiging panday. Kung hindi ako makapasa sa pagsusulit, babalik ako. Kapag nakasakay ako, magsisikap akong mag-aral ng forging. Kapag wala na ang bakasyon, babalik ako para makita ka at ang guro. Hindi na siya ginambala ni Mushi sa pagkakataong ito, nakatingin lang sa kanya, medyo komplikado ang kanyang mga mata. Medyo mabalahibo si Tang Wulan nang makita niya ito, ate, salamat sa pag-aalaga mo nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos, mauna na ako. Habang nagsasalita, yumuko siya kay Mushi, at sa ilalim ng kanyang tingin, tumalikod siya at lumabas ng dormitoryo nito. Maingat na tulungan siyang isara ang pinto, nalaman ni Tang Wulan na wala na si Uyang Zixen, at siya ay gamaan. Sa ilalim ng pagbabantay ng nakatatandang kapatid na babae, napakatindi ng pressure. Nang siya ay umalis, ang mga mata ni Mushi ay lumuwag, at ang lamig ay nawala, tulad ng natunaw na yelo, na unti-unting nagiging luha. Aalis na talaga ang lalaking ito. Sa puso ni Uyang Zixen, si Tang Wulan ay palaging bata, ngunit sa kanyang puso ay medyo iba ito. Sa kanyang puso, siya ay isang maliit na tao. Oo, kahit bata pa, lalaki siya, hindi lang bata. Ang pakiramdam na ito ay nagmula nang magkasama silang lumahok sa Sky Sea Alliance Grand Competition, at mariing hinayaan siya ni Tang Wulan na sundin ang kanyang ritmo para sa pag-forging. Masasabing pagkatapos ng panahong iyon ay tunay na nagbukas ang panday ni Mushi at tunay na nagsimulang pumasok sa hanay ng mga nangungunang henyo. Sa oras na iyon, ang kanyang damdamin ay hindi masyadong malalim, ngunit nang maglaon, seryoso niyang naalala ang sitwasyon noong panahong iyon, at nalaman niyang parang siya ay pinuprotektahan at pinagpala nito. Halatang mas bata siya kaysa sa kanya, ngunit kapag kasama niya ito, mas magaan ang pakiramdam niya. Mula noon, hanggat napik niya si Tang Wulan, ang kanyang forging level ay bumuti ng napakabilis, at sa loob lamang ng 3 taon, siya ay naging pang-4 na antas ng forging master. Ngayon ay mayroon ng pagkakataon na makagawa ng mga bihirang metal na isa ng Euri. Ayon sa orihinal na pagtatansya ni Mu Chen, aabutin ng hindi bababa sa 5 taon bago niya maabot ang ganoong antas. Sinabi sa kanya ni Mu Chen noong bata pa siya na kahit na siya ay may talento sa pagpapanday, hindi siya ang nangunguna. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, pagkatapos nilang magsanay ni Tang Wulan ang pakikipagkapwa, hindi kailanman sinabi ni Mu Chen ang anumang bagay tungkol dito, at halatang tinuruan siya ng higit pa. Ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ng munting lalaking ito. At ngayon, aalis na ang batang ito. Pupunta sa Shrek City. Noong araw na iyon, umiyak siya at tinanong ang kanyang ama kung maaari niyang panatilihin si Tang Wulan, huwag siyang pabayaan, at hayaan siyang manatili sa Donghai College. At ang sagot ni Mu Chen ay, ******. Ang kanyang kinabukasan ay ang dagat ng mga bituin. Hindi alam ni Mushi kung bakit siya malungkot, kaya bumalik siya at umiyak ng matagal. Nang maglaon ay napagtanto niyang nag-aatubili siyang iwan siya at ayaw niyang mahiwalay sa kanya. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang umalis pagkatapos ng lahat. Kahit na siya ay mas bata kay Uyang Zixen, siya ay halos 18 taong gulang. Ang pagkakaiba ng edad na higit sa 4 na taon ay nakatadhana sa kanila na hindi maglakad ng magkasama sa daan ng pag-aaral. Papasok na siya sa mas mataas na kolehiyo, ngunit hindi pa siya nagtapos sa junior college ng intermediate college. Ang kanyang talento ay lampas sa kanyang kakayahang ihambing. Ano ang magiging hitsura ng hinaharap? Marahil, maaari lamang itong dalawang magkahiwalay na magkatulad na linya. Ang mga mata ni Mushi ay napakakomplikado, at ang kanyang isipan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa nakalipas na 3 taon. Ngunit hindi magbabago ang kapalaran dahil sa kagustuhan ng isang tao, kailangan pa niyang pumunta. Wulan, ano sa tingin mo? Sobrang absorbed. Kinalabat ni Exi si Tang Wulan sa tabi niya at bamulong. Nakabawi si Tang Wulan sa kanyang pag-iisip at ngumiti at sinabing, wala akong naisip. Kaya lang hindi ako payag na pumunta sa East Sea City. Ibinuko ni Exi ang kanyang bibig, at pagkatapos ay gulat na sinabi, ikaw ay masyadong mayabang. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, bakit ako mayabang? Galit na sinabi ni Exi, ang sinabi mo lang, hindi ba't tiyak na makakapasa ka na sa pasukan sa Shrek Academy sa pagkakataong ito? Kung hindi, bakit mo kailangan pang mag-abala sa Donghai City? Iritadong sinabi ni Tang Wulan, masyado kang nag-iisip. Bagamat sinabi niya iyon, bigla siyang nagulat nang makita niya na sa sarili niyang puso, parang naisip niya talaga iyon. Sa pagkakataong ito ay umalis na siya, malamang na hindi na siya makakabalik ng mahabang panahon sa East Sea City. Pumunta siya sa Shrek City at marami pang ibang bagay na dapat gawin, tulad ng paghahanap ng mga pahiwatig sa kanyang mga magulang. Bago umalis ay nakasalubong din niya si Mang Tian. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Mang Tian na ang kanyang mga magulang ay malamang na pumunta sa ilang malalaking lungsod. Ang Shrek City ay ang numero 1 lungsod sa mainland, kaya natural na ito ang pinakamalamang. Bago umalis si Tang Qinan at ang kanyang asawa, sinabi nila na kung isang araw sa hinaharap, maaaring maabot ni Tang Wulan ang isang level 5 o mas mataas na propesyonal,
maaari niyang hanapin sila. Ngunit mula nang umalis sila, sa loob ng 3.5 taon, hindi man lang sila nakakatawag ng soul guide communication. Hindi man lang naglakas loob si Tang Wulan na isipin ito. Sa tuwing madyay gising siya mula sa pagmumuni-muni sa gabi, iniisip ang kanyang mga magulang, magkakaroon siya ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Nanay at tatay, nasaan na kayo? Sa nakalipas na ilang taon nang si Tang Wulan ay nag-iisa sa labas, siya ay lumaki ng gusto at ang kanyang isip ay naging matured. Kahit na hindi sinabi ni Mang Tian, nawala ang balita sa kanyang mga magulang sa loob ng mahigit 3 taon. Alam ni Tang Wulan na si Teacher Mang Tian ay hindi masyadong optimistic sa kanilang kaligtasan. Kung hindi, bakit hindi man lang sila tumawag pabalik ng mensaheng gabay ng kaluluwa? At least yung teacher na si Xiang Mantian na pwede nilang kontaken. Ang magtanim ng mabuti at maging mas malakas, para kay Tang Wulan, hindi lang dahil pangarap niya ang Armor Master, ngunit higit sa lahat, umaasa siya na pagkatapos niya maging malakas, mahahanap niya ang kanyang mga magulang at magkaroon ng sapat na lakas. Protektahan sila. Bumalik siya sa kanyang tahanan sa Aulai City. Walang iniwan ang kanyang mga magulang. Hanggang sa mahigit 1 taon na ang nakalipas, nang muli siyang umuwi, hindi sinasadyang may nakita siyang pader sa silid ng kanyang mga magulang, kung saan nakakita siya ng badge. Ang badge na ito ay mukhang napaka-espesyal, na may ilang mga espesyal na simbolo dito. Alam ni Tang Wulan na maaaring ito na lamang ang natitirang bakas ng kanyang mga magulang. Ngayon, ang badge na ito ay nasa kanyang storage ring. Mabilis na tumatakbo ang Soul Guide train, at unti-unting tumahimik ang karwahe. Ang second class na upuan ay tila medyo masikip sa mga zero class na estudyante na tumatangkad, ngunit lahat ay gusto ang pakiramdam ng paglalakbay. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay patuloy na nagbabago, ang paghinga sa karwahe ay unti-unting naging pantay, at maraming mga pasahero ang natutulog na. Ang pag-iisip ni Tang Wulan ay unti-unting kumalma. Ang daan ay kailangang hakbang-hakbang, at kailangan niyang kumain ng malalaking subo. At palaging lumipat sa direksyon na itinakda niya. Sa pagkakataong ito pumunta ako sa Shrek City, at ang pinakakagyat na bagay ay ang hanapin ng Thousand Year Ivy League. Ang paglilinang ng kanyang espiritong kapangyarihan ay mas mabilis kaysa noong sinira niya ang unang selyo, at ang iba pang 3 espiritong nilalang ay natagpuan. Ang kanang metacarpal bone ng Dark Gold Dreadclaw ay mayroon ding tiyak na epekto sa kanyang katawan. Siya ay may kumpiyansa na maaaring masira ang pangalawang selyo. Sa sandaling masira niya ang pangalawang selyo, tiyak na bubuti ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, ang Shrek Academy ay dapat na mas tiyak. Ang oras ay dapat na halos pareho. Ayon sa kaayusan ni Wu Zhangkong, darating sila sa Shrek City 1 linggo ng maaga. Sa unang pagkakataon na magbid para sa 1,000 taong gulang na berdeng litid, at pagkatapos ay masira ang selyo at pagsubok, ang sequence na ito ay ang perpektong estado na inayos ni Tang Wulan para sa kanyang sarili. Siya ngayon ay higit na umaasa dito, naghihintay para sa kanyang pambihirang tagumpay sa ikalawang layer ng Seal Surprise. Ang layo mula sa Donghai City hanggang Shrek City ay mas malapit kaysa sa Tiandao City. Nang pumasok ang tren sa lugar ng Shrek City, bumagal ng husto ang takbo ng tren. Tumunog ang anunsyo ng tren. Minamahal na mga manlalakbay, nakapasok na tayo sa Shrek City, ang pinakamalaking lungsod sa Daoluo Continent. Ang Shrek City ay may mahabang kasaysayan at mayamang kultura. Mayroon itong Shrek Academy, ang unang kolehiyo sa mainland, at ito rin ang lokasyon ng punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower. Shrek City ay ang unang lungsod sa Federation, at mayroon itong mahalagang ekonomiko at politikal na katayuan sa Federation. Mangyaring tingnan ang iyong mga kaibigan sa labas ng Federation. Ang mataas na tore na iyon ay ang punong tanggapan ng lokasyon ng Lingling Tower. Ang 4 na tao sa Zero Shift ay tumingin sa kaliwang bintana ng kotse, at sigurado, isang tore na tila lumulutang sa mga ulap ang lumitaw sa di kalayuan. Dahil sa malayo, ang gitna at itaas na bahagi lang ng tore ang natatanaw nila, na nakatayong matangkad at kumikinang na may bahagyang pilak na kinang. Ang tore ay puno ng 8 panig, at ang tuktok na bahagi ay nasa mga ulap na. Narinig na ito ni Tang Wulan noon na ang punong tanggapan ng Chuanling Pagoda ay ang pinakamataas na gusali sa mainland. Bukod dito, malinaw na itinatakda ng federal na pamahalaan na ang taas ng anumang gusali ay hindi maaaring lumampas dito. Ito ay isang paggalang sa organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda. Kung sasabihin na ang pinakamahiwagang organisasyon sa mainland, maaaring ito ay Tang Sect. Ang organisasyong may pinakamayamang pamana ay dapat na Shrek Academy. Ngunit kung ito ang pinakamakapangyarihang organisasyon, walang duda na dapat itong kabilang sa Spirit Spreading Pagoda. Umaasa sa pagkakaroon ng mga kaluluwang gawa ng tao, ang Spirit Transmission Pagoda ay nagtataglay ng pinakanamumukod tanging mga talento sa pagsasaliksik, mga malalakas na tao, at kasabay nito, mayroon din itong malaking yaman ng isang mayamang bansa. Ito ay may mahalagang posisyon sa Federation. Sa Bundestag, 7 upuan ang nabibilang sa Spirit Tower. Alam mo, ang buong Bundestag ay mayroon lamang 108 upuan. Hindi nito binibilang ang iba pang miyembro ng Parliament na apektado ng organisasyong Lingling Pagoda. Ang Shrek City ay talagang pambihira.
Bilang karagdagan sa punong tanggapan ng Chuanling Pagoda sa di kalayuan, may ilang pagbabago na naganap sa mga gusali sa labas ng bintana. May mga anti-gang gusali at ilang modernong gusali. Hindi ito tulad ng Tiandao City, na ganap na sinaunang o kahit sinaunang arkitektura, at hindi ito ganap na metal tulad ng umuusbong na lungsod ng Donghai City. Mas mapagparaya at mas malawak ang pakiramdam ng Shrek City. Ito ay tiyak na isang malaking lungsod na hindi makikita sa isang sulyap. Matapos makapasok sa Shrek City, ang high-speed na tren ay nagmaneho ng isa pang buong oras bago pumasok sa istasyon at huminto. Ang Shrek City Station ay ang pinakamalaking istasyon na nakita ng Tangwulan, at ito ay higit sa 5 beses na mas malaki kaysa sa Tiandao City at Donghai City Seoul Guiding Train Station. Ang malaking simbolyo, ang kakaibang estilo ng arkitektura, at ang mga sculpture na bato ay makikita sa lahat ng dako. Lahat ay nagpapakita ng panloob na kwento ng lungsod na ito. Sa lahat ng malalaking lungsod, tanging ang Ming, kung saan matatagpuan ang Federal Headquarters, ang halos hindi makakapantay nito. Teacher Wu, saan tayo pupunta ngayon? Diretso sa Shrek Academy. Naiinip na tanong ni Exi. Galing man siya sa mayamang pamilya, medyo na-overwhelm siya pagkatapos niyang pumunta rito. Ang huling auction ng 1,000 taong berdeng baging ay pagkaraan ng 3 araw, simula sa 8 ng gabi. Dapat ay mayroong 3,000 taong gulang na baging. Nakangiting sabi ni Rowling. Sumimangot si Wu Changkong, kung gusto ko ng isang planta na may mataas na grado ngayon, paano ko ito makukuha? Karaniwang hindi siya pumupunta sa auction house, at matagal na rin siyang hindi nakakapunta rito. Nag-alinlangan si Rowling at sinabing, ayon sa aming mga patakaran, ang lote ay hindi maaaring ibenta ng direkta. Ngunit ang iyong katayuan ay nakikilala. Kung gusto mo ito ngayon, ito ay magiging mga 20% na premium sa aming tinansyang presyo. Bibigyan ka namin ng tumpak na sagot pagkatapos makipag-ayos sa nagpadala. Lumingon si Wu Changkong para tingnan si Tangwulan, paano? 20% premium. Biglang nakaramdam ng kirot si Tangwulan sa kanyang laman, hindi ito maliit na halaga. Sumulyap lang siya sa screen at malinaw na nakita niya na ang top grade na Millennium Green Vine ay tinatayang nagkakahalaga ng 5 milyong federal coins, at kung ang premium ay 20%, ito ay magiging 6 na milyon. Bagamat nakaipon siya ng maraming pera sa paglipas ng mga taon, ginawa ang lahat sa isang martilyo at isang martilyo. Kung kaya mong isave ito, isave mo ito. Teacher Wu, hindi naman masama itong 2 araw na ito, tama ba? Sabi ni Tangwulan pagkatapos mag-alinlangan. Tumingin si Wu Changkong sa kanya ng malalim, tumango, at nagsabi, okay. Bigyan mo kami ng 2 tiket sa pagpasok sa auction, at darating kami para magbid sa loob ng 3 araw. Sige, saglit lang, haharapin ko ito. Ngumiti si Rowling at sumang-ayon at tumayo at pumunta. Sa maikling pakikipag-ugnayan na ito ay naunawaan na niya na ang lalaking ito ay hindi talaga kayang lapitan ng mag-isa, at hindi niya makita ang sarili sa kanilang mga mata. Kinuha ang admission ticket sa auction, bumalik sa hotel sina Tangwulan at Wu Changkong. Sa buong proseso, hindi nagbigay ng anumang komento si Wu Changkong sa katotohanang gusto niyang makuha ang Millennium Green Tendon sa pamamagitan ng bidding. Nasa kanya na ang lahat. Si Tangwulan ay talagang medyo nag-aalala, at ang pagsusulit sa Shrek Academy ay kukuha ng 1 pang linggo. Kung makakakuha ka ng 1,000 taong berdeng baging sa loob ng 3 araw, magkakaroon ka ng halos 4 na araw upang masira ang selyo. Ang aking kasalukuyang pisikal na kondisyon ay mas mabuti kaysa dati, at ang oras ay dapat na halos pareho. Sa ganitong uri ng paghuhusga, naging kalmado ang kanyang kalooban. Sa sumunod na 3 araw, nanatili si Tangwulan sa silid para sa pagtatanim, bagamat una siyang dumating sa Shrek City, hindi siya namasyal. Tiningnan siya ni Exi ng ganito, kaya natural na hindi magandang lumabas ng mag-isa. Bagamat sa tingin niya ay walang epekto ang pudgiling ng baril. Makalipas ang 3 araw, muling dumating sa auction house sina Tangwulan at Wu Changkong. Diretso silang iniimbitahan sa VIP table. 2 uri lang ng tao sa auction house ang may ganitong status. Ang isa ay likas na makapangyarihan sa pananalapi, at ang isa ay makapangyarihan. Walang alinlangan, si Wu Changkong ay kabilang sa huli. Ang sukat ng auction ay halatang mas malaki kaysa sa Donghai auction sa Donghai City. Ang mga auction ay ipinakita ng isa-isa, nang walang kakulangan sa ginhawa at mga bihirang bagay, at ang kapaligiran ng auction ay mabilis na nag-set off. Ang ika-11 lote ay ang top-grade Millennium Green Tendon. Ang panimulang presyo ay 3 milyong federal na dolyar. Ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 100,000 federal na dolyar. Magsisimula ang auction. Sa wakas dumating na. Kinuyam ni Tangwulan ang kanyang mga kamaunang hindi namamalayan. Para sa kanya, ang espiritual na bagay na ito ay napakahalaga. Direktang iniabot ni Wu Changkong ang number plate sa kanyang kamay, umupo sa tabi niya, na parang walang kinalaman sa kanya. Siya ay palaging walang pagsisikap sa pagturo at pagsasanay ng Tangwulan, ngunit sa mga tuntunin ng ekonomiya, palagi siyang malinaw sa kanya. Para dito, si Tangwulan ay mas madaling makibagay, hindi siya gustong magkaroon ng utang na loob sa iba. 3 milyong federal na barya. Itinaas ni Tangwulan ang number plate sa kanyang kamay at walang pag-aalinlangan na nagbid.
301 milyong federal na dolyar. May mabilis na sumunod sa presyo. Ang dahilan kung bakit napakamahal ng 1000-year green tendon ay dahil wala itong mga side effect at maaaring mapahusay ang physical fitness at bone strength. Para sa maraming malalaking pamilya, ito ay isang pangangailangan, at ito ay mas mahusay na upang linangin ang mga bata. Sa makatuwid, hindi kailanman nagkaroon ng kakulangan ng merkado para sa Millennium Green Vine. 3.5 milyong federal na barya. 3.8 milyong federal na barya. Patuloy na tumataas ang mga presyo. Si Tang Wulan ay may hawak na card, pinagpapawisan ang kanyang palad. Dahil nalaman niya na ayon sa kasalukuyang rate ng pagtaas ng presyo, tila lalampas sa 5 milyon ang valuation. Nagsisi na siya noon. Matagal na niyang alam ito, at nanalo sana siya ng 6 na milyon noong araw na iyon. Bihira siyang sumali sa mga auction, kaya hindi niya alam na ang mga valuation na ibinibigay ng mga auction house ay karaniwang patas at kumikitang mga presyo. Kung hindi ito sikat na lote, sa pangkalahatan ay maaari itong ibenta sa loob ng saklaw na malapit sa tinansyang presyo. Para sa mga sikat na lote, karamihan sa mga ito ay kailangang lumampas sa tansya, at kung minsan ay lumampas pa sila sa tansya ng marami. Sa makatuwid, inalok sila ni Rowling ng 20% na premium sa araw na iyon para ibenta sa kanila ang Qingjin Vine dahil sa pagkakakilanlan ni Wu Changkong. Sa pangkalahatan, kulang ang supply ng mga espiritual na bagay gaya ng 1000 taong gulang na berdeng baging. Saan nalaman ni Tang Wulan ang sitwasyong ito, at agad itong naging sanhi ng sitwasyon sa harap niya. Siyempre alam ni Wu Changkong na maaaring mangyari ito, ngunit hindi niya pinaalalahanan si Tang Wulan. Sa kanyang palagay, anuman ang mangyari, kung personal niya itong naranasan, mas magiging malalim ang aral at mas malalim ang memorya. 500,000 federal na barya. Nang itinaas niya ang karatula, si Tang Wulan ay medyo umiiyak na. 5,700,000 federal na barya. Di nagtagal may nag-alok ng mas mataas na presyo. Wala nang pagkakataon si Tang Wulan na pagsisihan ito ngayon. Bagamat siya ay kuripot, binibigyang halaga pa rin niya ang pagsira sa selyo. Walang alinlangan, ang rate ng tagumpay ng pinakamataas na grado ng Millennium Ivy League ay ang pinakamataas. Nang tingnan niya ang listahan ng auction noong araw na iyon, nalaman niyang ang pinakamataas na grado ay may isang halaman lamang. Sa madaling salita, kahit nagsisi siya ngayon, kung gusto niya ng 20% premium, hindi niya mahanap ang pangalawa. Kaya naman, kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin para magbid. 6.2 milyong federal na barya. Nang ang presyo ay lumampas sa 600, ang ekspresyon ni Tang Wulan ay naging napakapangit. Masyado na talaga akong tanga. Bakit hindi ka sumang-ayon noong araw na iyon? Hindi lamang maaari mong subukang makapasok sa 3 araw ng maaga, ngunit maaari ka ring makatipid ng pera. 6.3 milyong federal na dolyar. Kailangan niyang makipagsabayan sa presyo. 6.5 milyong federal na barya. 6.8 milyong federal na barya. 7.3 milyong federal na barya. Halos magngagot ang mga ngipin ni Tang Wulan at muling itinaas ang plate number. Sa wakas, sa pagkakataong ito, tumahimik ang mga manunood, at wala ng mga bidder na susunod. 7.3 milyon sa unang pagkakataon, 7.3 milyon sa pangalawang pagkakataon, 7.3 milyon sa ikatlong pagkakataon, pop. Ang deal. Kasabay ng tunog ng nahuhulog na martilyo, si Tang Wulan ay halos bumagsak sa upuan. 1.2 milyon, gumastos siya ng buong 1.2 milyon. Sobrang distressed, sobrang distressed. Tumingin sa kanya si Wu Changkong at mahinang nagsabi, noong araw na iyon, ipinakita ko sa kanila ang pagkakakilanlan ng Armor Master. Sa pangkalahatan, ang mga sikat na lote ay tiyak na lalampas sa tinansyang presyo. Normal ang presyong kinuha mo ngayon. Naiintindihan ko. Pero, mapait na ngumiti si Tang Wulan, naiintindihan ko, ngunit masakit ang presyo. Fair na. Hindi sinasadya ni Wu Changkong na aliwin siya. Hindi niya ito sinabi kay Tang Wulan, ngunit tinuturuan niya siya ng mga aksyon. Nang magbabayad ng pera, si Tang Wulan ay medyo nalungkot at hindi makayanang tingnan ito. Sa nakalipas na 3 taon, nakaipon siya ng kabuuang mahigit 14 na milyong federal na barya. Ito ang buong kita ng isang pang-4 na antas na panday. Kung hindi siya naging confident sa Impact Spirit Forging at hindi mag-aaksaya ng masyadong bihirang metal, natatakot ako na mas masakit siya ngayon. Sa kaunting pera na natitira, hindi na siya makakabili ng napakabihirang metal. End of this chapter.